Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinauna niya sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka, habang si Jesus ay nag-iisa sa pampang. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat. Ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin. Sila'y lubhang namangha sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay trust. May mga sandali sa buhay na parang bigla tayong ipinapadala sa gitna ng dagat. Hindi handa, hindi sigurado, at tila nag-iisa. Ganito ang eksena sa Ebanghelyo ngayon. Katatapos pa lamang ng himala ng pagpapakain sa 5,000. May kasiyahan, may kabusugan, may tagumpay. Ngunit kaagad pinasakay ni Jesus ang kanyang mga alagad sa bangka at pinapunta sa kabilang pangpang, habang siya naman ay umakyat sa bundok upang manalangin. At doon nagsimula ang isa pang mas tahimik, ngunit mas malalim na pagsubok. Ang pagsubok ng tiwala. Ang bangka ay nasa gitna ng dagat. Ang hangin ay salungat. Ang mga alagad ay pagod. Nagsusumikap, sagwanin ang bangka, ngunit halos walang pag-usad. Isang napakalinaw na larawan ng ating buhay. Ilang beses na ba nating naranasan ang magpagal, magpagod, magsikap, gumawa ng tama, ngunit tila walang nangyayari? Ilang beses na ba nating nasabi sa ating sarili, ginagawa ko naman ang dapat, pero bakit parang lalo lang humihirap? Ang dagat ng buhay ay hindi laging payapa, at ang hangin ay hindi laging pabor sa ating direksyon. Ang mas masakit sa tagpong ito ay ang pakiramdam ng kawalan ng presensya. Wala si Jesus sa bangka. Naiwan siya sa bundok. Sa mata ng mga alagad, tila sila'y iniwan. Ngunit sa katotohanan, hindi kailanman iniwan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Nakita niya sila. Alam niya ang kanilang kalagayan. At sa tamang oras, siya'y lumapit. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Dito nagsisimula ang tunay na hamon ng tiwala. Sapagkat nang makita nila si Jesus, hindi sila agad natuwa, natakot sila. Inakala nilang multo siya. Nakapagtataka, ngunit napakatotoo. Kapag tayo'y pagod, takot at puno ng pangamba, minsan, hindi na natin nakikilala ang Diyos kahit siya na mismo ang lumalapit. Ang tulong na ating hinihintay ay dumarating, ngunit dahil hindi ito ayon sa inaasahan natin, tinatanggihan natin ito. Ilang beses nang ganito ang nangyayari sa ating buhay. Ipinagdasal natin ang solusyon, ngunit dumating ang pagsubok. Humiling tayo ng ginhawa, ngunit dumating ang pagbabago. Nanalangin tayo ng kapayapaan, ngunit dumating ang katotohanang masakit. At sa halip na sabihing, narito ang Diyos, sinasabi natin, bakit ganito? Ang kakulangan sa tiwala ay hindi palaging kawalan ng pananampalataya. Minsan, ito ay bunga ng sobrang takot at pagod.
Ngunit malinaw ang sinabi ni Jesus, lakasan ninyo ang loob. Ako ito. Huwag kayong matakot. 3 pahayag na bumabalot sa buong ebanghelyo. Una, lakasan ninyo ang loob. Sapagkat ang pananampalataya ay nangangailangan ng tapang. Ikalawa, ako ito. Isang paalala ng presensya. At ikatlo, huwag kayong matakot sapagkat ang takot ang pinakamalaking kalaban ng pagtitiwala. Nang sumakay si Jesus sa bangka, tumigil ang hangin. Ngunit sinabi ng ebanghelyo na ang mga alagad ay nanatiling nagtataka at hindi pa rin lubos na nakaunawa sapagkat tumigas ang kanilang puso. Hindi dahil masama sila, kundi dahil tao sila. At tayo rin ay ganito. Kahit may karanasan na tayo ng kabutihan ng Diyos, madali pa rin tayong manghina sa susunod na unos. Sa isang pagbasa, ang bangka ay ang ating buhay. Ang dagat ay ang mundo. Ang hangin ay ang mga problema. At si Jesus ang presensyang minsan ay tila malayo. Minsan ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Ang tanong ay hindi kung darating ang unos, sapagkat tiyak itong darating. Ang tanong ay kung mananatili ba ang ating tiwala kapag tila wala si Jesus sa bangka. Ang tiwala ay hindi nangangahulugang mawawala yung takot. Ang tiwala ay ang desisyong magpatuloy kahit may takot. Ang tiwala ay ang paniniwalang kahit hindi ko nakikita si Jesus ngayon, nakikita niya ako. Kahit hindi ko siya maramdaman, siya'y kumikilos. Kahit hindi ko maintindihan ang nangyayari, siya'y naroroon. Minsan ang pinakamalalim na himala ay hindi ang paghupa ng hangin, kundi ang pag-akyat ni Jesus sa ating bangka. Ang tahimik na presensya na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. At kapag tunay nating pinayagan si Jesus na sumakay sa bangka ng ating buhay, unti-unting huhupa ang bagyo. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil nagbago ang ating puso. Sa huli, ang ebanghelyong ito ay paanyaya na magtiwala. Hindi sa sariling lakas, hindi sa perpektong sitwasyon, kundi sa presensya ni Kristo. Ang tiwala ang tulay sa pagitan ng takot at pananampalataya. Kung saan may tiwala, mayroong kapayapaan. At kung saan may kapayapaan, naroon ang Diyos. Mga kapatid, saang bahagi ng buhay natin tayo kasalukuyang nasa gitna ng unos? At paano natin tinatawag o paano tayo tinatawag ni Jesus na magtiwala kahit tila wala siya sa ating bangka? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa gitna ng unos ng aking buhay, palakasin mo ang aking tiwala. Kapag ako'y pagod at natatakot, ipaalala mo sa akin na ikaw ay nakakakita at lumalapit. Sumakay ka sa bangka ng aking buhay at turuan mo akong magtiwalang muli, hindi sa kawalan ng bagyo, kundi sa iyong presensya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.